glossolalia. Unsa man ang glosa? Glosa. Ang glosa, adunay ang dili ang full word, ang pulong. Kung dili part. Kung dili part of the word. For example, you will repeat. Repeat. Ma. Pa. Ba. La. O, katong na glosa. La. La. Ma. Pa. Repeat. Okay, this is workshop already. This is pasiuna sa gift of the tongue o sa glossolalia. Karon, nag-smile ta nga lang. Nindot, tama, okay, very good. Pero, kung nag-ampo, you need to pray strong na ang imong mamapapapalala kato na magbuhat ang Espiritu Santo. Dili ka. Na ang Espiritu Santo, i-off ang imong ulo. I-off. Saka sa, sa live ba? I-off ang imong ulo. I-on ang imong kasing-kasing. Yes. Nag-use ang imong tank. Oh. Sige. So, glosa, ano na ang part of the word. For example, kung ako nagampo sa matangs, no? Pwede mo repeat, for example, sa pasyuna, pwede mo repeat ang name of Jesus. Because in the name of Jesus, we truly worship God, no? Please repeat after me. Jesus. Repeat all the time. Jesus. Joshua. Jesus. Jesus. I love you, Jesus. Tama. This is how you start to open your mouth. Use ang imong tongue sa glossolalia. What is ang kanang glossolalia na dili klaro kung saan ang pagampo. Tinuod, dili klaro. Kikomi mo ko. Tell me what is my prayer. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, managaling. Kung saan ang pagampo? Maghimaya ka Maria. ba? Tama. Kung ako nag-start ang litany, Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Nag-ampot ta karon ang litanya, ha? Litany, ha? Tama? Klaro ang mga words. Klaro unsa man ang pagampo. Sa glossolalia, dili importante ang mga words. Dili importante na dili klaro kung sa mga basta dili ikaw nagbuhat sama sa workshop pero ang Espiritu Santo kung sa man ang sign kung wala pa ka ang katong dasal sa prayer of the tongues kung sa man ang sign na the Holy Spirit is coming to you murag nindot na init ka ayo diri. Init ka ayo ihabol sulod sa bakba. Init ang kwan. Sama sa kalayo. Pentecost. The gifts of the tongues. Same as fire. Murag na ay ang maayong na-feeling na you give this one, everything to the Holy Spirit. O kung siya na possession sa imong vocal, voice, tongue, throat, everything, breathing, siya nag-ampo. Siya, dili ikaw, kundi ang Espiritu Santo. Amen? Amen. So, ang first category of the gift of the tongue is glossolalia. Ikaduhang, new language. Tama. Usahay kung nag-ampot na glossolalia tanan, adunay ang special gift. For example, si Kuya, kita tanan nag-ampo ang glossolalia, no? Repeat after me palihog. Repeat. Repeat louder.
Repeat all the time. Ano no? Kapoy mo? Stop. Utong? Tama. Kapoy? Talaga, hindi ka ayaw, tama. But you need to be active now. Ha? And you will not receive this gift if you will not be active. Hindi pwede na. If you will not pray, and you will not pray strong, wala yung mga gasa sa Espiritu Santo. Pero muhatag siya. Muhatag ang Diyos. Kanong gasa sa Espiritu Santo, kung active ang iyong prayer. I want to explain. Kini ang glossolalia, pero wala pa ang pag-aampo. Kaya kita nag-workshop, ha? Nag-workshop. Oh. Okay, repeat after me, paliwa. Dili after me natanan. Sa imong gawgalingon na, ako, for example, ikaw, oh, walay problema. Imong glosa, no? Imong glosa. Dili kinanga sa totally 100% sa mas ni Father Jacob, ha? Basta, let's try again ang worship sa glossolalia. Kita tanan. Unya adunay ang isa nga nag-ampo ang special prayer tungod sa katong glossolalia. Nag-ampo siya ang special prayer. Si Kuya, for example, nag-ampo siya. Ayun siya kanya, parang kiyara siya, kararing Stop. Kung naay isa, na murag, naay mapulong, still, di ko sure. Kung saan man siya. Pero, di siya nag-glossolalia. Kaya di siya dili. Kung dili, there is something. This is the second category of the gift of the tongue. Special new language. Connected, same time, same place. Adunay ikaduhang tao, only one nakasabot unsa man nagampo siya. Pwede na translate. Klaro dire? Klaro? So, ang glossolalia is na dili klaro mapulong. Ikaduhang kategory, ang special new gift, special language. Ug apil ang katong nana-translate. For example, si Kuya na siya katong gift, na nagampo siya, share ka nila, ako, adunay ang gift sa translation. And I will say, I praise you, Lord Jesus Christ, for your resurrection. He's saying this. And Holy Spirit is here. And He's saying, God is here to renew those who are sick, to heal those who are in the need of His mercy, to forgive the sins. God is coming here. He is God. Amen? Amen. Tama, pwede na adunay duha o tulo, pero dili daghan ang mga tao na adunay ang katong special new language. Katong ikaduhang kategory sa gasa sa gift of tongue. Pero kung adunay sila, kinahanglan adunay gihapon ang translator. O kini adunay ang natinuot, kini ang grasya. Ang usa to, proof, ebidensya. Na tinuot na ang Espiritu Santo nag-ampo sa special language, no? O si Kuya nag-open ang abri ang iyang baba para sa katong gasa sa Espiritu Santo. O si sister na siya translation. Siya na pwede kasabot siya, pero kung kasabot siya, dili pwede na naulaw. I understand. Pero kamo dili, bye-bye. O dili. I told you ang charism is the gift to serve others. Oh, so if you have this, you cannot be shy. Why sometimes people are not receiving the gift of the tongues? Because they are shy. Tama na ang Espiritu Santo, ay Holy Spirit wants to work there. No? Pero ang tao, shy tayo. Oo lang. This is why Holy Spirit will not work.
If you will be shy, because murag sama sa pagbasa sa mabuhat sa Apostoles, Acts of the Apostles. Murag nakulaw ka na ang mga tao, dili nakasabot, so sila mo yun na murag kubog ka o crazy ka. O murag poses sa demonyo. Tama, doon ay mga tao na nakatungo, apil usahay ang mga pari o religyoso na dili kasabot ang teaching sa magbasa sa Espiritu Santo. Adunay sila na mo yun. This gift is not from God. Ha? How is that possible? If God told this here in His revelation, that this is His gift. Tama, I told you, first letter, to the Corinthians, first letter to the Corinthians, from chapter 11, actually 12, 11, 12, 13. This is the catalog, tulo ka chapter na pwede nabasa ang tanan sa gasa sa Espiritu Santo. Do you remember kung sa ang conclusion sa katong tutlo sa magasa sa Espiritu Santo? The hymn of love. If I will have all the gifts, if I will have all knowledge and all understanding and everything, kay bisan kung makasulti ako sa mga binulungan sa mga tao o sa mga anghel, even if you have all the tongues of the angels and of the people, apan wala ako'y gugma, na ay ang gasa sa mga tongues pero wala'y gugma, usa lamang ako sa masabang tumbaga o nagataging ang nalaman, I am useless. Lisod kayo ang Bisaya ng translation. I am useless. Tama sa basura. Pwede na ay kay wisdom, knowledge, gifts of the tongues. Pwede na nag-ampo ka sa masagay doon o mamaayo. Immediately. Pwede. Dili sila ng malakaw, ikaw nag-ampo. Oh, tama, pwede. Pero kung wala'y gugma, you are useless. Because kung wala'y gugma, garbuso. Taas ang garbo. Yes. Kung wala'y gugma, taas garbo. Dili mapadala ang Espiritu Santo ang grasya sa mapagampo sa tongues sa katong mga tao na taas ilang garbo. You need to be humble. You need to be humble. So God will give you this gift. Promise. Pero kung taas ng garbo, wala. This is coming from God to worship Him, to praise Him, to pray directly, to help others to pray. Na iluha ka kategory lang, no? Ikatulo, adunay gihapon ang a little bit different category sa mga gifts of the tongue. Ang first, glosolalia. Ikaduha, a special but new language. Ikatulo, connected siya sa charism sa prophecy. Tama? Di ba ang charism sa mga propeta? Nag-ampo ta sa grupo sa mga karismatiko, sa mga charismatics. We pray and someone is having ang prophecy. Ang prophecy. Doon sa itong mga ampo, for example, ang glosolalia, doon ay isa katawo na ang makaprofesy. Unya, siya mag-istorya sa katong language na kitatanan makasabot. Dili ang special new language. Kato ikaduha. Pero, for example, adunay tuog sa pag-ampo sa mga tongues, adunay isa ka tao na nag-ampo siya gihapon sa mga tongues o i-start siya muhatag ang prophecy. Diretso sa tao, diretso sa pipila ka tao, o diretso sa tanang mga tao na nag-ampo together. Can be general or universal message to all. Can be, for example, nag-ampo ta. Naapunta ang glosolalia. Ako adunay ang katong ikatulon na prophecy. O akong prophecy nagihatag ang Diyos. Dili akong. Pero ang katong prophecy nagihatag ang Diyos na diretso, God told me,
you need to tell it to sister. Oh, sa iyang ang message. Oh, you need to tell this sa mga madre, sa tanang mga madre. For example, ang prophecy sa kongregasyon. Kanindot, example, kanindot, nakampot ha, o muhatag ang Ginoo po, I pray, muhatag ang Ginoo ang message sa mga madres, pero dili individual, kundi sa tanang mga sisters. And God will tell, I am coming to you to answer your prayers with mercy. You will have soon 50 new vocations. Ay, grabe kanindot ha? Ay, tama. How we wish pa, sister. Oh. So, for example, ikaw na kay sekreto. Sekreto. Nobody knows. Only God. I don't know kung saan niya. I don't know. For example, nag-ampo ka sa katong intention panginahanglan na secret nun. You never told anyone. Pero tungod sa pag-ampo, na isa ka tao na muhatag ang prophecy diretsyo sa katong secret. Ah, grabe. Because ang Diyos, kabalo siya ang tanang mga sekreto. He has all the knowledge. Unya, nag-surprise ka, ha? How is that possible? I didn't tell anyone. Pero sila, o siya, karon. He knows, or she knows, kung sa mga natawag ko sekreto. Because God is answering prayers also like that. Sige, magsunod. Tulog ka kategorya sa gift of tongue. We will pray for a while. Dili ang workshop, kung dili ang pag-ampo ka doon. O ang intention, the intention of the prayer is, katong na gusto, this is dili obligatory siya, kung dili ang akong advice. Let's pray all. Because God wants to fill us, sama-sama tinunan sa Pentecost, ang tanan, with the gift of the tongue. First category, glossolalia. This is what we will pray for. This is what we will pray for. How we will do it? First, we will just repeat ang mga glosa. Don't listen to me always. Don't listen to your mind.